DIY tayo mga idol. Ayan kasi yung nabutas kapo na pipe, titirahin natin yon. Yun, init pa. So yun yung DIY natin kutsara kasi dukutan yun. Tapos alalayan din natin mamaya yan ng aluminum para hindi masunog yung insulation doon saka yung wire. Lalayan din natin ng basahan sa likod para iwas sunog ba. Prepare din tayo ng tubig habang maghihinang. Repair. Nag-cleaning lang tapos nagkaroon ng leaking. Hay nako, di may iwasan talagang ganitong sistema. Success mga idol. Ayan, leak test tayo, leak test. Wala na. Yun, goods na goods. Goods na. Hirap dahil sa yero. Kailangan lang talaga natin pagtiyagaang anuhin to, soldahin, kasi mahaba-habang copper pipe yung ating papalitan kung hindi natin ito pagtiyagaan. So grabe, napakahirap po. Binaklas ko muna yung isang bubong dito para makaluwag tayo kasi dito yung yero kaya binaklas natin. Ayan, awa ng Diyos mga idol, success. So yung refrigerant siguro papalitan natin yun, sigurado to meron na tong may hangin itong kasama. Okay na, kakarga tayo. Check lang natin tong nya, mga wire dito at saka yung mga iba pa. Init, hirap talaga mag air conditioning dahil lang dito sa yero na to. Butas, kapatong siya dito ba. Yan, tumagos na sa insulation nya. Yung pangarang ko aluminum tapos may basahan na basa sa taas. Tanggalin natin, tunaw yung aluminum okay lang yung matunaw at least. Tapos din ay naku, tanggalin mo muna. Okay na mga idol. Yan, yung goods na yun. So meron tayong insulation doon, balutan natin ulit yan. Buti na lang madami-dami pa itong mapgas saka yung rod ko stuck pa. Try natin. Kaya natin buksan saka tayo ligpit shore to shore para isang gawaan lang. Yun mga idol, lang blurred ng camera natin. Vacuum tayo, ubos ang laman. Panasonic inverter, ubos ang laman, walang natira. Tapos sa pagbabacuum, kakabit yung natin sa low side papunta dito, tapos out papunta naman sa vacuum. Yan, yung pag-vacuum amusok. So yun, isang kalaman lang kailangan sa pagbabacuum. So pahigop yung niyan, pahigop
hihigupin niya yung mga hangin sa loob ng ating mga pipe. So kailangan yung pointer ng ating gauge ay papalo ng negative 30, no? So kapag sinira nyo na to, itong gauge nyo, kailangan hindi babalik yung pointer ng gauge nyo or needle, hindi babalik sa 0. Kasi kapag babalik sa 0 yan, din nakasira to dito sa ating gauge. So matik yan, kung babalik ay meron pa ring leak, no? Kung babalik siya sa sa 0. Kailangan mag-i-stable siya after nyo mag-vacuum, i-stable pa rin yung pointer ng gauge nyo ng negative 30. So ang sinyalis niyan ay kung i-stable siya sa negative 30, yan ay good, no? Walang leak ang inyong copper tube. So kapag may leak kasi yan, dyan yung malalaman, babalik yan sa 0. So after natin mag-vacuum, ang next natin gagawin ay bibili muna tayo ng refrigerant. So pagbalik natin, titingnan natin kung babalik sa 0. Kung wala, yun, let's go na natin at kakargahan natin siya ng refrigerant. So ganun lang kasimple mga idol. So kailangan talaga natin i-flashing siya kasi nga pag nagkaroon ng leak yan, matik meron na yung hangin, lalo na ginamitan natin ng pagsusulda. Siyempre may hangin yung ano natin, papasok yun sa copper tube. So ito yung refrigerant na nabili ko mga idol, R32. So wala na tong laman, so bali dadalhin ko lang yan mamaya doon sa bibilhan natin. So R32 yung nandito sa kanyang condenser, no? Ayan. So dito lang din kayo magbe-base ng mga ampere. So naka-indicate dito habang kayo nagkakarga. So yun na nga mga idol, bili na tayo ng ng refrigerant. Huwag nyong sabihin na freon kasi ibabas kayo nyan. Kailangan refrigerant, tamang terms. Freon, oy. Lagi talagang naibabas yan, yung freon na yan. Ano ko ba? Grabe yung pagka-sealed nito. Double talaga yung seal. Ano, 3 kilo, 1.5, no? Grabe, ang mahal. Kala ko yung per kilo nya or kakargahan is sa 380. So nagdala tayo ng tangke, bali 1.6 sana. Dahil may tangke tayo, so naging 1.5. 3 kilos. Hindi na yung maubos dito. Malayo din kasi yan. Talon sa taas. Siguro abot lang ng mga 15 meters. Si 5 tapos 5 papunta doon. 15 meters ang haba ng kanyang pipe punta dito. Mamaya na natin iraran yan. Kargahan natin ng konti, no? Para goods. Sinira ko yan katapos natin binacuum. So yan, ikabit ko muna. Yan mga idol, karga na tayo. Ganito kapag nagkarga ng R32. Tatayo, gauge red papunta dito sa may low side. So yung current niya dito is 8. Yan yung hinihingi niya, 8 amperes. Ayan, 5 pa tayo, naka 5 pa. Tandahanin lang natin, huwag natin biglayin. So nagmamoist na to yung ating high side. So may 50 PSI pa tayo, 50 PSI. So magsa-circulate pa yan. Ngayon check natin yung doon, yung may leak kanina. Check natin ulit. So maya na natin dagdagan 50 PSI, tapos 5 amperes.
natin maya maya konti. Tingnan natin kung ano yung sistema niya mamaya. Titimplahin natin yan ng maayos. Kargahan natin yan ng 140 to 150. Malayo pa. So kalahati pa lang tayo sa karga. Sa mga baguhan, ganito lang magkarga mga idol. Hindi ko na yan tinataob, nakatihaya lang yan hanggang matapos yung yung pagkarga. Dalas kasi yung iba binabaliktad yan, naglalagay ng konting liquid. So sabi nila mas mas preferred na pag nagkarga ka ng refrigerant, nakatayo talaga, standard talaga, di baling matagal. Magandang hapon na punta tayo ng hapon. So grabe observation natin, nagkaroon kasi ng konting problema sa sensor niya. Ayan. So nagtsagaan natin. So meron pala tayong dating Panasonic dyan na nakatambak. Yung sensor niya sa outdoor apektado nung nagkaroon ng grounded doon sa sa pipe saka sa yero. So meron palang isang wire na dumikit dun sa body ng aircon na balatan. So nagkaroon ng grounded dun sa copper pipe. So yung yero na pader namin dito is connected din sa lupa, nagkaroon ng spark kaya nabutas yung pipe. So nung kinarga na natin, na solda na natin dun sa taas kanina kahit mainit, so ang ginawa natin, kinargahan na natin ng preyon or refrigerant na lang para hindi tayo pagalitan ni Kamaster. So kinargahan natin ng preyon, maya maya namamatay yung compressor. So ngayon chinek natin yung yung mga sensor, chinek natin, ito good naman to value. Kung chinek natin yun sa outdoor, nagre-range yung compressor sensor na 26 lang yung inaabot ng compressor, dapat sa 32, no? Kasi compressor sensor yun. So buti na lang naisip ko, itong hapon ko lang naisip na meron palang sensor dito na dating Panasonic na outdoor at indoor na hindi na namin ginamit. So yun, tinanggal natin at yun yung kinabit. So nakapagpatuloy tayo ng karga na malamig na. Kasi ngayong linggo kasi pinarsigi ko to dahil nga may office kasi bukas, kailangan natin matapos. So sa ganitong karga na 170 ay saktong-sakto na kasi nga 1.5 to 1.5 is 1.5 is 2.5 pala, 2.5. Tapos ang layo ng pipe nito mula dito dalawang pababa din sa ground floor, papunta din sa outdoor, siguro ito 5 meters na to, 5 meters din doon, tapos pababa doon halos nasa 15 meters din yung yung copper tube nya. So ayan, inobserbahan natin yung lamig nya. So sa ganitong setup, okay na to. So wala kasi tayong temperature pang baril natin, bibili pa tayo. Fix na yan, ganitong kalamig. So yun, ibabalikan natin yung cover nya. Awa ng Diyos, nababayan tayo. Pinalitan natin. Yan. Ito yung pinalitan natin mga ito. 26 na lang siya. Dapat siya 32. Red 70. PSI. Ampere natin is nasa 7.6. Standard niya dito is 8.5 ampere. May moisture na itong niya. Saktong-sakto lang. Panalo na yan. Naging normal na yung niya, yung andar niya. Kanina ang andar niyan nag-high speed, naglo-low speed, nag-high speed. Nung napalitan na natin siya nito sensor, ay naging normal na yung amperes niya.
Kanina umaabot yan ng 10, 9 yung ampere natin. Ngayon naging normal na siya, 8.5. So ano lang siya dito, saktong sakto lang siya dito. So ito yung dahilan, no. Ito, so nabalatan to, dumikit dito sa takip. Ayun yung takip, oh. Ang kinagandahan lang doon nung nagkaroon ng problema ay naano natin, agapan natin agad dito, naipit siya dito, nagkaroon ng sugat, kaya nagkaroon ng grounded sa copper tube. Then nagkaroon din ng ano dito, grounded sa yero, nakapatong siya doon, kaya yun, yari, disgrasya. So 3 kilo yung inano natin, biniling refrigerant. Ayan, moisture na siya. Pag ganito na meron na siyang moist dito, ay napakaganda na ng lamig niyan, mga idol. So dapat nang nagmo-moist, pag ganito, ito lang. Yung high side, hindi na. Kalaban, no eh. CCTV, oh. Masakla pa dito ay tayo lang mag-isa, akit baba. Pagod. Tirik ng araw pa kanina. Grabe. Ayan, naging normal na. Kanina, kabado talaga ako kanina. Kala ko sa PCB board ang problema. Buti na lang basic lang. Basic lang yung naging problema. Kaya pa natin i-analyze. Analyze pa more. Yun, natapos din tayo, mga idol. Ay, grabe. Pagod. Okay na, ligpit na. Gabi na tayo. Kailangan kasi bukas may mag-o-office. Check natin yung indoor. Paganahin natin yung sa taas. Pinatay muna kasi natin dahil binalik natin yung takip. Kapag kabit natin tong takip na to na naka-energize siya, kamadali pa yung LEC ng fan. Kaya minabuti natin patayin muna, saka natin kinabit to. So yun, ligpitan muna.